Handa natin ang ating mga sarili, ang ating mga pandinig, ang ating mga puso, kaisipan, ang totality ng ating buong pagkatao as we receive the Word of God this afternoon. So nasa panlimang session na po tayo at we are learning about the 24 vital areas ng isang tunay na disipulo ng Panginoon. Kaya ibabahagi po ito sa atin ngayon ni Sister Lilia na siya pong ating tagapagsalita this afternoon. Sige po, Sister Lilia. Amen. Maraming salamat po, Pastor. Good afternoon po sa lahat dito sa House of Huge Community Center. At ngayon po, tayo naman ay mag-aaral muli sa salita ng Diyos. Walang kapaguran sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Recording stopped. The Word of God brings life, nagbibigay ng buhay sa ating lahat. At yun na nga po sinabi ni Pastor Mario at tinuruan tayo for the past weeks sa 24 vital areas po for a disciple of Jesus Christ. At naturuan tayo, assurance of salvation, victory over sin, separation from sin, moving forward in His mission, and kahit yung Christian fellowship na nag-enjoy tayo at nalaman natin na hindi lang pala hanggang salita ang Christian fellowship. Ito ay isinasa buhay natin. We live the life of fellowshipping and caring for one another. At ngayon naman po, ngayong hapon na to, another vital area na kailangan po nating malaman as a disciple of Jesus Christ is the Bible. The Bible and its importance to us today. Ayan, napaka-interesting po ng topic natin this afternoon. The Bible and its importance to us today. As a follower of Jesus Christ, our utmost desire is to know Him through His Word. So bilang sumusunod kay Heso Kristo, ang atin talagang minimithi, our desire is to know Him, makilala natin siya mula sa kanyang mga salita. The Word of God is our spiritual food. Katulad ng ating katawan, meron tayong physical food. Araw-araw kumakain ng breakfast, lunch, and dinner. At tayo din sa ating spiritual life, meron din tayong spiritual food. At ito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Dahil it nourishes us. Ito ay nagpapabusog sa atin, nagpapakain sa atin, and it atin. At tayo ay nagiging kamukha na parang katulad ni Ginoong Hesus Kristo. No, ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kung minsan lumalabas yung Cebuano ko, salita Cebuano. Ginoo sa Cebuano, Panginoon yon. Kaya pasensya na po, lumalabas po yung pagiging Bisaya ko. So sa salita po ng Panginoon, ito ay nagpapakain sa atin, ating spiritual food na nagpapakain sa atin and changes us into the likeness of Jesus Christ. The Word of God is no other than the Bible. Ang salita ng Diyos ay walang iba kundi ang Biblia. Biblia na hawak-hawak natin. At yung iba naman, meron tayong app, Bible app, at ina-upload natin sa ating cellphone. So the Word of God is the Bible. At ang ibig sabihin ng Biblia ay book, libro, aklat, mula sa Latin and Greek words. So ang Biblia, ito ay book, manual, aklat, the manual of life. The Bible is God's written revelation. Ito yung pinapalabas na revelation ng ating Panginoon. At ang kanyang kalooban. God is revealing His will to humanity. At kung makilala pa natin, para makilala natin ng lubusan ng ating Biblia, it contains 66 books. Meron itong 66 books. At ang nagsumusulat nito ay 40 authors.
and covering a period of approximately 1,500 years. Just imagine, 66 na books, sinulat ng 40 different authors, tapos iba't ibang taon yan, 1,500 years. At ang Bible is divided into two divisions, Old Testament and New Testament. Ang Old Testament, 39 books. Ang New Testament, 27 books. Kaya napakaganda po na every time when we join Bible study, makilala natin ng lubusan ang salita ng Panginoon, and we will get used sa salita din sa Biblia. And ngayon po, nasa Old Testament tayo, Deuteronomy. Kagabi, we were studying Deuteronomy chapter 32. So the Bible has two divisions, Old Testament, which has 39 books, and New Testament, which has 27 books. The Bible is inerrant. Ang Biblia, inerrant. Anong ibig sabihin ng inerrant? Ibig sabihin, hindi yan siya nagkakamali. Incapable of being wrong. Walang kamalian sa Biblia. In 2 Peter chapter 1 verses 20 to 21, babasahin ko po sa Tagalog. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya yan po ang nag-e-explain kung bakit walang mali sa salita ng Diyos. Dahil ito ay galing sa Diyos, sa Kanya mismo, na ipinapahayag ng mga tao na nasa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. The Bible is also inspired by God. Anong ibig sabihin ng inspired? Ibig sabihin God breathed. Hiningahan ng Diyos. Ang hininga ng Diyos ay yun mismo ang Biblia. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ang salita ng Diyos ay nagmula mismo sa hininga ng ating Panginoon. And it is beneficial, kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa kamalian, at pagtutuwid sa mga mali at likong gawain, at pagsasanay para magkaroon ng matuwid na pamumuhay. Hallelujah. At alam nyo ba mga kapatid, ang salita ng Diyos ay hinahalin tulad sa apoy at sa martilyo. The word of God is like a fire and a hammer. Tingnan natin, Jeremiah chapter 23, verse 29. Parang apoy ang aking salita at katulad ng martilyo na dumudurog sa malaking bato. Hallelujah. So ang salita ng Diyos ay katulad ng apoy. At ang salita niya ay katulad ng martilyo na dumudurog sa malalaking bato. Mga kapatid, minsan naririnig natin ang salita ng Diyos at tinatamaan tayo. Yun pala, pinupukpok na ang ating puso. Dumudurog sa mga malalaking bato. At marami men have a heart of stone. Karamihan sa mga tao merong pusong bato. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nagkakaroon ng heart of flesh. Pusong
punong-puno ng laman ng salita ng Diyos. So mula sa heart of stone, it has become a heart of flesh. At ang salita din ng Diyos ay hinahanlin tulad sa lampara at salamin. The Word of God is also like a lamp and a mirror. In Psalm chapter 119, verse 105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ang salita ng Diyos ay isang liwanag na tumatanglaw at nagpapatnubay sa landas na ating dinaraanan. In Santiago 1, James chapter 1 verse 23, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. Kaya ang salita ng Diyos ay inahalin tulad sa salamin. Habang tayo'y nagbabasa, parang tayo ay nananalamin. At ang nangyayari sa iba, in verse 24, at pagkatapos manalamin at makita ang sarili, ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Ito yung nangyayari sa taong nagbabasa ng salita ng Diyos. At maya-maya, wala na, nakakalimutan na. So ang salita ng Diyos ay pinahalin tulad sa isang salamin. Katulad ng isang tao na tumitingin sa salamin. Pagkatapos makita ang sarili, ay umaalis na at kinakalimutan ang kanyang anyo. Wow, praise the Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita. Ang salita ng Diyos ay hinahalin tulad din sa tabak. The Word of God is also like a sword. Espada. Sa Bisaya, espada. Hebrews chapter 4, verse 12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay mabisa, makapangyarihan at buhay na buhay. The Word of God is living and powerful, sharper than any two-edged sword. Two-edged, magkabila ay may talim. Kaya natatamaan tayo, minsan nasasaktan. Pero hindi para hayaan tayong masaktan lang, kundi tayo ay gagaling din. Inaayos ng Panginoon ang ating mga buhay. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu. It divides the soul and spirit. It separates the soul and spirit. Kahit sa mga kasukasuan at buto, grabe ang salita ng Panginoon. It really speaks to us, to the inner person, to the inner man. At ang salita ng Diyos ay nakakaalam sa mga iniisip at binabalak ng puso ng tao. Hallelujah. Kaya hindi tayo makakatakbo mula sa salita ng Diyos. The Word of God is living and powerful. Kaya ang tanong ngayon, mga kapatid, why should we study and obey the Word of God? Bakit kailangan nating mag-aral? Aralin at sundin ang salita ng Panginoon, ng Diyos. Number 1 reason, for spiritual growth. If you are a disciple of Jesus Christ, you desire na naisin natin na lumago sa ating spiritual na buhay. The scriptures are spiritual food.
Ang salita ng Diyos ay pagkain na spiritual na nagnanurish sa ating spiritual life. In 1 Peter chapter 2 verse 2, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Mga kapatid, ang isang sanggol hindi nabubuhay. Umiiyak yan dahil nananabik sa gatas ng ina. Tayo bilang disciple of Jesus Christ, tayo ay mananabik sa dalisay, pure, no? The spiritual milk that comes from God. At itong milk na kinakain natin, binabasa natin, tinatanggap natin, ito ang paraan para tayo ay lumago tungo sa ating kaligtasan. Like newborn babies, babies crave for pure spiritual milk so that the baby will grow. At tayo din, we are that baby. We are that disciple. Kailangan natin na tanggapin, pag-aralan ang salita ng Diyos para tayo ay lumago sa ating spiritual life. Hallelujah. Number 2 reason. Pangalawa, to be kept away from sin. Naituro na sa atin ito ni Pastor Mario. No, victory from sin. Paano tayo magiging victorious mula sa kasalanan kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? Walang magmamartilyo sa puso natin. Walang magtutuwid sa mali nating landas. Kaya we need to study the Word of God to be kept away from sin. God's Word will keep us away from sin. Ang salita ng Diyos, ito ang mag-iingat sa atin at ilalayo tayo mula sa kasalanan. Ngunit ang kasalanan mismo, ito ang maglalayo sa atin mula sa salita ng Panginoon. In Psalms 119 verse 9, paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Ito lamang ang paraan, mga kapatid, na mananatili tayong malinis at ang ating pamumuhay ay matuwid sa harapan ng tao at sa mata ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagsunod sa banal na kautusan ng ating Panginoon. In Psalms 119 verse 11, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi Kung gusto natin na malayo tayo sa kasalanan, basahin natin ang salita ng Diyos, aralin natin, tanggapin natin, at itong salita at kautusan ng Diyos, iingatan natin sa ating puso, mga kapatid. No? Hide the Word of God sa ating mga puso dahil ito ang mag-iingat sa atin so that we will not sin against God. Dahil ang kautusan ng Diyos, ito ay maglalayo sa atin mula sa kasalanan upang hindi tayo magkasala laban sa Panginoon kailanman. In verse 133, sang-ayon sa pangako mo, huwag mo akong hahayaang mahulog sa gawang mali at ugaling mahahalay. Mga kapatid, kagabi, nag-aral tayo sa Deuteronomy chapter 32. At doon makikita natin kung gaano ka mapagmahal ang ating Panginoon, a caring Father, a loving God. Tinuturuan niya ang Israelites na magkaroon ng masagana at matuwid na pamumuhay. Ang pangako ng Diyos ay iingatan niya sila sa tuwing susundin nila at tatanggipin nila ang salita ng Diyos. At dito sa 133, mula sa pangako mo, Panginoon, sabay
sa ating pag-aaral at pagtanggap ng salita ng Diyos. Ito ang ating panalangin. Lord, keep me away from sin, for I keep your word in my life. Huwag mo akong hayaang mahulog sa gawang mali at ugaling mahahalay. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Sa panahon na hindi na natin bibigyan ng halaga ang salita ng Diyos, napakadali lang na pumasok ang mga tukso sa ating buhay. Kahit gaano pa natin kadalas awitin yung kinakanta minsan ni Pastor, o tukso, layuan mo ako. Kahit ilang beses nating kantahin yan, hindi lalayo ang tukso sa atin. Mawawala lang yan, ang lahat ng mga tukso sa ating buhay, when we put God first in our lives at bigyan natin ng puwang ang salita ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Number 3, to enjoy health and healing. Ang pangatlong reason kung bakit tayo ay mag-aaral at sundin ang salita ng Diyos in order for us to enjoy health and healing. Wow, praise the Lord. Ang kagalingan ay nanggagaling sa salita ng Diyos. The Word of God is like a medicine. Ay parang gamot na nagpapagaling sa lahat ng area ng ating buhay. Physical, emotional, kahit psychological, binabago ang isip natin. God is healing our hearts and God is healing our bodies. In Exodus chapter 15 verse 26, ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. No, sinabi dito ni Lord, kung buong puso ninyo akong susundin at gawin ninyo lahat ang matuwid at sundin ang aking kautusan at mga tuntunin, ilalayo tayo ni Lord sa lahat ng klase ng mga karamdaman. Kung meron mang dumating sa atin na karamdaman sa katawan, hindi natin maiiwasan dahil sa mga pagkain na kinakain natin, always remember that God is your healer. Ba't natin nalaman na si Lord ang healer natin? Dahil sa salita niya. At dito, sa verse 26 ng Exodus chapter 15, sinabi pa niya, ako si Yahweh ang iyong manggagamot. God is our healer. He heals us from all illness. 107 verse 20, sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling at naligtas sila sa kapahamakang sana ay darating. Ang salita ng Diyos, it brings healing to us. It's like a honey to our soul. It heals every area of our lives. Napakaganda talaga. Every time nagkakaroon tayo ng karamdaman, may mga sakit sa katawan, kahit pa emotional, minsan magulo ang isip pa. Mga kapatid, let us read the Word of God. It brings healing to our souls. Number 4 reason. Pang-apat na dahilan kung bakit kailangan nating mag-aral at sundin ang salita ng Diyos. His Word leads to prosperity. Kasiyahan ng Ama na lumago at mag-improve ang buhay ng kanyang anak. God is like that to us. His Word, it is His desire for all of His children to prosper. God will lead us to prosperity, for it is His will. Ito talaga kalooban ng Diyos para sa kanyang mga anak na lumago, no, mag-prosper in every area of their lives. In Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay
ang iyong pamumuhay. Hallelujah. God is a God who enjoys giving blessings to His children. God is happy every time makikita niya na that His children are prospering. At ito ang dahilan kung bakit nag-prosper ang mga anak niya. Dahil ang mga anak niya ay hindi naligtaan, hindi nakalimutang basahin ang aklat ng kautusan, the Bible, which is the Bible. At araw at gabi, binabasa natin at sinusunod natin ang lahat ng mga nakasaad doon. Kaya ang salita ng Diyos, mga kapatid, it brings blessing. Nagiging masagana ang buhay ng tao. Maybe siguro materially, hindi tayo pare-pareho. Yung iba, mas marami. Pero we have that contentment, that happiness and joy na whatever you have, you are happy with it. You live a contented life. Masaya ka, masagana ang buhay mo. Hindi man katulad ng iba na overflowing ang kanilang material na mga things sa buhay, meron pa rin tayo. And we enjoy that. And we have the gift of godly contentment. Dahil tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos. In Psalms chapter 1 verses 1 to 3, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawa natin ang landas. Hindi tayo go astray. Hindi tayo maalis sa tamang landas. In Psalms 119 verse 4, ibinigay mo nga sa amin ang iyong mga utos upang buong pagsisikap na ito'y aming masunod. Dahil sa mga utos ng Diyos, dahil sa mga ibinibigay na pangako ng Diyos, pagtanggapin natin ito at sundin. Ito ay mamumunga ng magagandang mga bagay sa buhay natin. Sikapin natin na sundin ang lahat ng iniutos ng Panginoon sa atin. In verse 105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Sa buhay natin, mga kapatid, ang daming unknown, ang daming hindi natin alam. We don't even know anong mangyayari sa end ng September. Hindi rin natin alam kung ano ang mangyari sa October, November, December. But mga kapatid, the Word of God is
the lamp unto our feet, and the light unto our path. Tanggapin natin ang salita ng Diyos, and this will guide us and lead us into the right path. In verse 30, sabi pa dito, ang pasya ko sa sarili, ako'y magiging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Napapansin ninyo mga kapatid, dito sa verse 30, it is an intentional talaga na sinabi dito sa nagsusulat sa Psalm dito sa verse 30, pasya ko sa sarili. It's my decision. It's my choice na maging masunurin ako sa batas mo, Panginoon. Kaya sabihin natin sa sarili natin, Lord, teach me to love your word. Teach me, O God, to enjoy reading your word. Tulungan mo ako, Holy Spirit, na sundin ang lahat ng iniutos mo sa akin. Kaya napakaganda ng sinabi dito sa verse 30, ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Kaya ang tanong mga kapatid, ganito ka rin ba? Ako din, ganito ba ako? Ito rin ba ang decision ko para sa sarili ko na maging masunurin sa batas na ibinibigay, kautusan na ibinibigay sa akin ng Panginoon? At pipilitin ko ang sarili ko na ang pansin ko ay palaging nandyan sa salita ng Panginoon. And in Psalms chapter 32 verse 8, ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Hallelujah. The Word of God will lead us. The Word of God will guide us to walk on the right path. Minsan man siguro mga kapatid, nagkamali tayo ng pinasukan na landas. But there is an escape for everything. At ang escape mula sa maling landas mga kapatid, ito ay ang salita ng Diyos. God will bring us to the right path. Tuturuan tayo ng Panginoon kung saan tayo dapat tumahak, kung aling landas ang ating tatahakin. God's Word will instruct us and teach us in the way where we should go. Kaya mga kapatid, let us always hold close to our hearts ang salita ng Diyos. The Bible is so important. At ang tawag ng iba sa Bible, Manual of Life. Aklat ng buhay. Kaya mga kapatid, let us count ourselves blessed. Dito sa House of Refuge, we are so blessed. Kahit ako mga kapatid, every time merong mga Bible study, as we talk about it, dami kong natutunan mga kapatid. Kaya, katulad ng dalangin, sa verse 30, sinabi niya, tuturuan ko ang sarili ko, pipilitin ko ang sarili ko na sundin ang salita ng Diyos. Because God's Word will lead and guide us to keep us walk in His ways. At mga kapatid, mawala man, katulad ng sinabi ni Ate Beth kanina, bago nag-start ang praise and worship, she quoted Matthew chapter 24, verse 35. Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Kaya mga kapatid, may these afternoons things na narinig natin ngayong hapon na to mananatili sa ating puso, and may it teach us to love the Word of God more and more at bigyan ng puwang ang salita ng Diyos sa ating buhay. Let us pray. Panginoon, thank you, Holy Spirit. Napakabuti mo, O God. Thank you, O Lord, dahil, Lord, the Bible is God-breathed. Lord, naramdaman ko na espesyal kami sa iyo. Espesyal kaming lahat sa iyo, Panginoon. Ang puso mo ay puso ng isang amang nagmamahal sa amin. You don't want us to go astray.
Gusto mo that we will prosper. Gusto mo na kami ay gumaling. Gusto mo na kami ay lumago. Panginoon, teach us, Lord, to love your word. Teach us, Lord, to give room for your words sa aming mga buhay, sa aming puso. Lord, change our hearts, Lord, from a heart of stone to a heart of flesh. Panginoon, maraming salamat, O Lord. Lord, makakalimutan namin ang lahat ng mga sinasabi ngayong hapon na to. But Lord, let this word remain. That your word, Lord God, is living and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even into the division of soul and spirit, even unto the joints and marrows, and is a discerner of the thought and intents of the heart. Panginoon, makapangyarihan ang iyong salita, buhay at makapangyarihan. Continue to speak to us, Lord. Bless each and every one of us this afternoon. And thank you sa aming mga pastor, oh Lord. Lord, na patuloy, Lord God, Lord, that they continue, Lord God, to serve you. And they are both, Lord God, Pastor Mario and Pastor Wilfred, they are both good shepherds, Lord, namin dito sa House of Refuge. Panginoon, binabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, thank you, Sister Lilia. At ngayon naman po, mga kapatid, para sa ating pagdadigest natin of the things that we learned this afternoon, sa magkakaroon tayo ng sharing, no, by group, para sa ganon, ma-process natin yung salita ng Diyos that has been shared to us by Sister Lilia about the Bible, no, ang Biblia o ang salita ng Diyos. So unang tanong na pag-uusapan natin ay, why is the Bible important to us or for you? Bakit ba ito importante? Kung importante nga, bakit ito mahalaga sa iyo? Pangalawa, how does the Bible impacted your personal life? Ano ang naging epekto? Paano nagpabago ng buhay mo ang Biblia? At pangatlo, how often do we need to read the Bible? Gaano ba dapat kadalas na ang Biblia ay nagiging bahagi ng ating buhay? Amen? No? So, of course, ang mga taga Cebu, you will have your own discussion. Ang mga taga Wale, you will have your own group to discuss. So, inayos ko na po yung groupings natin. Kaya, we would like to encourage everyone na tayo po ay maging bahagi. So, we're going to have about 10 minutes for sharing. So sana lahat ng bahagi ng bawat grupo ay magkaroon ng chance to be able to share. Hindi kinakailangan lahat, pwede isa lang yung i-share natin, yung iba naman yung second. Okay? Amen ba, no? So, bigyan natin to ng pagpapalaga. Sige, so proceed tayo sa ating room.